Lucita's POV. Pagkatapos ng araw na yon, tahimik lagi si Jasper at madalas ko na rin nakikita si Kim na dumadalaw sa bahay. Minsan ay si Aldrich o hindi kaya ang alkalde. Alam ko may tinatago sila sa akin kasi kapag lumalapit ako sa kanila ay natatahimik sila bigla. Kahit si Jasper ay tahimik lang kapag magkatabi kami. Halatang may pinoproblema. Kung tatanungin ko naman sila kung anong problema, sasabihin niya ay tungkol sa work. Tahimik lang ako nagmamasid sa kanila sa loob ng 2 linggo. Ngayon ay pupunta kami sa inay dahil sasabihin namin kay Isaac yung tungkol sa scholarship. Nauna ako sa sasakyan at hinihintay ko si Jasper na makasakay. Nakita ko siyang papalabas ng bahay. Nagtama ang paningin namin. Ngumiti ako ngunit agad na nawala nang makitang lungkot sa mga mata niya. Pagpasok niya sa loob ay tumingin ako sa kanya. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga, saka lumingon sa akin. Ngumiti siya, tinalikan ako sa noo. Gusto kong magbakasyon muna sa inyo. Papayag kaya si tita na sa kanila muna tayo? Nagulat ako sa sinabi niya. Gusto kong matulog ulit sa amin. 1 buwan na yata at mahigit ang huling tulog ko sa bahay namin. Papayag ang inay pero magtataka yun, sabi ko. Ngumiti lang siya, tinalikan ako sa noo. Let's go? Tumango sa kanya paanda rin ang sasakyan paalis ng bahay. Pagdating namin kina inay, kaagad kami sinalubong ni Isaac. Maayos ng paa niya at nakakalakad na rin siya ng matuwid. Kuya, ang tagal niyo naman ni ate, nakasimangot na sabi ng kapatid ko. Nagulat pa ako nang una siyang lumapit kay Jasper kaysa sa akin na kapatid niya. I have a good news for you. Nakita kong kislap sa mata ng kapatid ko. Mukhang alam na niya ang sasabihin ni Jasper sa kanya. Kung siya nga't ang asawa ko ay iisa, hindi ko kaya magalit sa kanya dahil mabait siya sa pamilya ko. Nak! Lumapad ang ngiti ko nang makita si inay na nakangiti sa amin. Sinalubong ko siya ng yakap, ngunit kay Jasper siya dumiretso. Nabitin sa ere ang mga kamay ko at nagtatakang lumingon sa gawin nila. Nakita kong hilaw ng ngiti ni Jasper sa akin habang sinasalubong si Isaac at inay. Napapahiya ako dahil sa pamilya ko. So, ano pala ako dito? Nagtatampong tanong ko na tinawanan lang nila. Napuno ng kwentuhan ng buong sala. Natutuwa akong makita na masayang nakikipag-usap si inay at Isaac kay Jasper. Nasa kusina ako't nag-iinit ng tubig para magtimpla sana ng kape nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Dali-dali akong lumabas papunta sa sala at nakitang nagmamadali ang mga tao na kumuha ng mga timba at palanggana para sahurin ang mga tumutulong tubig galing sa butas ng bubong ng bahay. Lucita, anong tinutunga-tunganga mo dyan? Kumuha ka na ng mga timba, sigaw ng inay. Ah, opo. Nagmamadali akong pumunta ng banyo para kumuha ng mga timba. Sobrang lakas ng ulan na tipo nagsisigawan na kami para lang magkarinigan. Tita, mapupuno po kagad ang mga timba nito. May sako po ba kayo? Sigaw ni Jasper. Agad na tumalima si Isaac at kinuhanan ng sako si Jasper. Anong gagawin mo dyan, anak? Tanong ni inay. Naguguluhan din ako sa balak niyang gawin. Aakyat po ako sa bubong. Tatapakan ko po ng mga sakong mga butas. Ano? Sobrang delikado lalo na't umuulan. Tumigil ka nga dyan. Alam mong umuulan, madulas ang bubong. Galit na sigaw ko sa kanya. Napaawang naman ang labi niya pagkatapos ko sabihin yun. But babe, agad na nalaki ang mga mata ko. At nang inay, nang sabihin ni Jasper yun. I mean, Lucita, babaha sa loob ng bahay niyo kung hindi natin tatakpan yan. Sabi nito na pinipigilang ngumiti. Kinabahan ako sa reaksyon ni inay. Alam ko narinig niya nang sinabi ni Jasper kaya ayaw kong bigyan siya ng dahilan para ma-interrogate ako. Agad na ako sumang-ayon kay Jasper at kinuha sa kanya ang mga sako. Oo nga nay, ako na lang tutulong kay Jasper sa labas. Sabi ko at ako na mismong humila kay Jasper palabas sa pintuan. Pagkalabas namin ay agad na bumagsak sa ulo namin ang malakas na ulan. Agad kaming nabasa. Halos hindi na makita ang buong kapaligiran dahil sa malakas na buhos nito. Nang balingan ko si Jasper ay nasalubong ko ang mga mata niyang puno ng pagnanasa na nakatingin sa akin. Naibaba ko rin ang paningin ko sa damit ko at doon ko napansin
na manipis palang tela ng puting suot kong damit kaya kitang loob ko't ang itim na bra na suot ko ngayon. Agad akong pinamulahan at tumalikod sa kanya. Nakita ko si Jake na tumatakbo habang may dalang dalawang timba. Tatawagin ko sana siya dahil matagal ko na hindi siya nakikita na bigla akong hilahin ni Jasper at dinala sa likuran ng bahay. Napapikit ako na bigla niya akong sinandal sa dingding. "What are you doing?" Madiin at madilim ang mukha niyang sinasalubong ang mga mata ko. "Wala naman akong ginagawa ah." "You were about to call him?" Giit niya. "So, Jake is my friend." Nagsisimula na ako mainis sa kanya. Ganun pa rin ang mukha niya. Galit na hindi ko mapangalanan. Dapat ko siyang itulak ngunit nang mapadpad ang mga mata ko, sa labi niya bigla ako napalunok. Nagtagal ang paningin ko doon. Nang tumingin ulit ako sa mata niya, unti-unti na siyang kumalma. Bumagal ang paghinga nito at napapalunok habang sinasalubong ang mga mata ko. Tumingkayad ako. Hindi ko alam kung bakit ko to ginagawa. Ang nasa isipan ko lang ay ang mahalikan ang labi niya at yun ngang ginawa ko. Naramdaman ko mga kamay niya na humawak sa dalawang pisngi ko. Mas lalo niyang pinailalim ang pagtatagpo ng labi namin. Nang kakapusin na kami ng hininga ay doon lang siya tumigil. Agad niyang pinagdikit ang noon naming dalawa. "I'm so jealous, baby. Natatakot akong mabaling sa ibang atensyon mo. I'm sorry if I acted so rude earlier." Umawang ang labi ko lalo nang makita sa mukha niya ang pangamba. He's telling the truth. Pero bakit siya magsasalos wala naman akong ginagawang masama kanina? Magsasalita na sana ako nang marinig ang sigaw ng inay kung nakaakyat na ba daw si Jasper sa itaas kaya kagad ko siyang naitulak. "Ilagay na natin yan," sabi ko. "Maghuhubad muna ako," aniya. Magre-react pa sana ako nang kagad niyang hinubad ang t-shirt niya. Napatulala ako sandali nang makita ang hubog ng katawan nito. Agad akong tumalikod kahit na nakita ko naman na. Ngunit sandali ring rumihistro sa isipan ko ang tungkol sa tattoo ni Mr. Cheng kaya agad din ako humarap sa kanya. 2 crescent moons na magkaharap sa isa't isa. "Akyat ka na," nakangiting sabi ko at binigay ang sako sa kanya kahit na sobrang lakas ng kabog ng puso ko. Dahil sa kaba, malalaman ko na ngayon. Ngumiti si Jasper sa akin at tumalikod. And there, nakita ko ang tattoo niya. Ang iting nakaplastar sa labi ko kanina ay unti-unting nawala. Mali ba ako? Tanong ko sa sarili habang nanghinat, kinakabahang napapaatras habang nakatingin sa dalawang koi tattoo sa likuran niya. It's a koi, yin yang, at hindi buwan ng tattoo sa likuran niya. Magkaiba ang tattoo nila ni Mr. Cheng. Mali ba ako nang hinala? Hindi ba siyang asawa ko? Tumila na ang ulan at nasa loob na kami ng bahay. Hindi na kami ang nagsabi kay inay na manatili kami sa bahay dahil siya na mismo ang nagkusa na doon kami matulog. Pagkalito at pangamba ang nararamdaman ko ngayon. Konsensya ang kumakain sa buong sistema ko mula nang makita kong tattoo kanina. Hindi ko akalain na sa tanang buhay ko ay nagkamali ako ng akala sa isang bagay. Masayang nakipagkwentuhan ng inay at Aisa kay Jasper. Hindi ko kayang makasabay sa kanila. Tumayo ako kaya lahat sila'y napatingin sa akin. Ngumiti ako sa kanila. Punta lang muna ako kay Alondra, Nay." "Ano? Gabi na," sabi ng nanay. Umiling ako at hilaw na ngumiti. Si inay naman parang hindi sanay. Kahit nga madaling araw na pumunta ako sa kanila ay ayos lang dahil kilala naman ako ng mga tao dito. Sabi ko sa kanya. "Kahit na." "Sige na, Nay," pangumbinsi ko sa kanya. Bumuntong hininga siya at tumango. "Samahan na kita," singit ni Jasper na bahagya ko pang kinagulat. "Wag na," nautal na sabi ko. Nawala ang ngiti sa labi niya at napalitan ng pagkaseryoso. Nagmamadali akong humalik sa pisngi ng inay at nagmamadali ring lumabas ng bahay. Bago pa man ako makalampas ng gate ay bigla akong hinablot ng kung sino. Nang lingunin ko to, nalalaki ang mga mata ko nang makita si Jasper na kunot noong nakatingin sa akin. "Why are you avoiding me? We were okay a while ago." Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko at tumatres papalayo sa kanya. "Hindi kita iniiwasan," pagsisinungaling ko. "Really?" Tila'y nanunoy ang tanong niya. Hindi ako sumagot. Humakbang siya papalapit habang naroon ang ngisi sa mukha niya. Agad na nalukot ang mukha ko at sinamaan siya ng tingin. "Your face tell me the different. What did I do, baby?"
Puno ng lambing ang boses nito. Hinawakan niya ako sa braso na para bang tinatahan ako. Nagagalit na naiinis ako sa kanya at sa katangahan ko. Sa sobrang sama ng pakiramdam ko, parang naiiyak ako. Are you my husband? Naroon ang luha sa gilid ng mga mata ko. Nagbabanta ng lumabas, nakagat ko ng labi ko para bang hindi maiyak ng tuluyan. Nanlalaki ang mga mata niya. Halata ang gulat dito habang nakatingin sa akin. Hindi ko na naririnig ang ingay sa paligid kasi sa pagkakataong ito, ang tibok lang ng puso kong tanging naririnig ko. I was hoping he would say yes. Kasi kung nagkataon na siya nga si Mr. Cheng, wala na akong pakialam sa rason kung bakit nagpapanggap siyang ibang tao sa umaga. Sasabihin ko na kay inay na kasal na ako at siyang asawa ko. Pero halos gumuwang mundo ko na sabihin niya, I wish ako. How I wish na akong asawa mo. Pakaramdam ko'y hihimatayin ako. Hihimatayin ako sa katotohanang nagtaksil ako sa asawa ko. Tumakbo ako, palayo sa kanya, palayo kay Jasper. Pumapatak na ang luha ko sa mga mata dahil sa konsensyang nagawa ko. Nagkasala ako sa asawa ko. Anong klaseng babae ako? Tumakbo ako hanggang sa nakarating ako sa malaking bahay ng kaibigan ko. Si Alondra ay galing sa isang prominenteng pamilya. Hindi sila salat sa pera. Yung kalahating milyon na kailangan ng kapatid ko ay nag-offer sila sa amin. Nang tulong ngunit hindi ko tinanggap. Marami na silang naitulong sa amin ni inay, kaya nahihiya akong tanggapin pa ang tulong nila. Pagdating ko sa bahay nila ay napahinto ako nang makita ang taong hindi ko inaasahang makita. Edward, nang humarap siya sa akin na nagulat siya nang makita ako. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Hindi makapaniwalang nakita kami dito sa harapan ng bahay ng kaibigan ko. Dito ako tumutuloy, aniya. Actually, kalalabas ko lang. Nagulat ako na nandito ka. Dagdag pa niya't ngumiti. Dito siya nakatira? Kakalabas lang niya ngunit namumuong pawis sa noon niya. Nang bumaba ang paningin ko'y nakita kong puno sa putik ang sapatos niya. Tatanungin ko na sana siya kung bakit puno ng putik ang sapatos niya. Nang lumabas si Alondra. Bes! Sigaw nito at excited na tumakbo papalapit sa akin. Bes! Agad ko siyang sinalubong at niyakap. Namiss kita! Ako din! Natatawang sabi ko. Wait Bes! Ipapakilala ko nga pala sa'yo ang gwapo kong kuya. Si Kuya Edward. Nakangiting pagpapakilala niya kay Edward. Kuya? Kunot noong tanong ko. Wala naman siyang sinasabi na may kuya siya. Pinsan ko siya sa ina. Dito siya sa amin nanunuluyan, kina Lola, sabi nito. Actually, magkakilala na kami ni Lucita. Kaklase ko siya sa ilang subjects ko, sabi ni Edward. Nagulat naman si Alondra at tumingin sa akin. Hala, magkaklase pala kayo? Hindi makapaniwalang tanong niya. Tumango ako at mahinang natawa. Naku bes, bibilib ka kay kuya. Graduate na yan pero gusto niya ulit mag-aral. Agad na umangal si Ed, ngunit natatawa na rin sa kakulitan ni Alondra. Pumasok kami sa loob. Wala si lolo't lola ngayon, bes. Umuwi ng probinsya dahil malapit ng harvest time ng kakao. Tumango ako. Agad kaming inasikaso ng mga katulong nila. Nagpaalam si Edward sa amin para magkaroon kami ni Alondra ng alone time. Agad na binuksan ni Alondra ang TV nila dahil manunod daw kami ng sikat na K-drama na Extraordinary Attorney Woo ngayon. Habang nakaupo ako sa bahay ng iba, naglalakbay naman ang isipan ko sa bahay. Ang taong iniwan ko sa bahay. Bes, may aaminin ako sa'yo. Napatingin ako kay Alondra. Nakita kong paningin niya sa nasa screen. Malalim ang iniisip nito at naroon ang kunot sa noo niya. About Jasper. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang banggitin niyang pangalan ni Jasper. I think I saw him years ago. Aniya, ni kinalaki ng mata ko. Saan? Kailan? Naroon ang kaba sa puso ko. I'm not sure but siya yung lalaking sinasabi ko sa'yo na nakikita ko kapag magkasama tayo. Diba sabi ko na may crush akong parang multo na minsan-minsan lang sumusulpot? I think it's him. Noong high school pa tayo, yung na-stuck ka dahil sa malakas na ulan, noong sinundo kita, nakita ko siya noon. Nakatingin sa atin, may dalang payong. Doon sa perya.
Yung lalaki na kasagutan mo, yung nagtatalo kayo sa pagitan ng tattoo design? Sabi mo yun yan yung kahit 2 crescent moons na yun. Kung hindi mo tanda, si Jasper yun eh. Hindi ko alam ang sasabihin. Nagulat ako sa sinabi ni Alondra. Humarap ang kaibigan ko sa akin at tinawakan ako sa kamay. Bes, hindi lang yun. Dahil marami pang beses ko siyang nakita kung saan ay naroon ka. Nung una ko siyang nakita sa bahay niyo, namumukhaan ko siya pero hindi ako sigurado. But now, I'm certain na siya yung lalaking nakakasalamuha mo dati. Mapakla ako na tawa at binawi ang kamay ko. Hindi nakakatawang biro yan, Bes. Lucita, tawag niya sa pangalan ko. Wake up! Alam mo yung tinutukoy ko. He's been following you noon pa man. Hindi ako umuwi ng bahay ng gabing iyon. Alam naman ng nanay kung nasaan ako kaya alam kong ayos lang sa kanya. Kinaumagahan, hinatid ako ni Alondra sa amin. Naroon si Jasper at kausap ang kapatid ko. Nang makita niya ako, ay nakita ko siyang palapit papunta sa gawi ko. Nang makita kong pakay niya ay agad akong lumihis ng daan at hinanap si inay sa kusina. O, nandito ka na pala, sabi niya. Tumakbo ako para yumakap sa kanya. Sobrang bigat na nararamdaman ko ngayon pagkatapos kong malaman ang mga nangyayari. Ayaw ko maniwala sana ngunit sapat na sa akin ang litrato na nasa kay Alondra. Litrato kung saan ay gumraduate kami noong high school. I saw him. Nakasuot ng hood at nakatingin sa akin. Flashback. 8 years ago. Burot, come on, we need to go. Hindi nakinig si Mr. Cheng sa sigaw ni Kim. Nagdire-diretso siya ng lakad kaya walang nagawa. Ang kaibigan ko hindi ang sundan siya. Cheng, where are you going? Nawawalan ng pasensyang sabi nito. It's her graduation, sagot ni Mr. Cheng. Natila yun ang sagot sa mga katanungan ng kaibigan. And so, bakit ikaw bang sasama sa kanya sa stage? Natigilan ang binata. Inis niyang winakli ang kamay ni Kim na nakahawak sa jacket niya at muli itong tinalikuran. It's Valentina's birthday. Hindi ka ba pupunta? Just tell her, I'm busy. Umawang ang labi ni Kim at tila hindi makapaniwalang sinundan ulit si Mr. Cheng na nagmamadaling pumunta ng parking lot. Naririnig mo ba sarili mo, Cheng? She likes you. I don't care. I like someone else. Walang pakialam na sagot ni Mr. Cheng. Pinagtitinginan sila ng mga nadadaanan nila. Cheng, you're drunk. Stop it. Nag-aalalang sabi ni Kim sa binata habang pilit na pinipigilan to. I'm not drunk, Kim. You are, brute. Napahilamos si Kim sa mukha niya at humugot ng malalim na hininga. Hindi na niya alam kung paano ipapaintindi sa kaibigan na hindi tamang ginagawa niya. Mr. Cheng refused to listen to him or sa kahit na sino mga kaibigan nila. You can't like her, Cheng. Lumit ang boses ni Kim. She's still a minor, for God's sake. Inis na kanwalyuhan ni Mr. Cheng si Kim. Namumulang mukha sa inis at galit. What's wrong with you? I said, I just want to attend her graduation. You said you like her. Sagot naman ni Kim na hindi na kumukurap. As a sister, napatigil si Mr. Cheng. He felt bad when he said the word sister. Sister my ass. Puno ng sarkasmo na sabi ni Kim. You scared her suitors away from her. Wala kang pinapalapit sa kanya na kahit sino. Sisterly pa rin ba yan? Unti-unting binitawan ni Mr. Cheng si Kim. You know what is right and you know what is wrong, Cheng. If you cross the line, ako na mismo magpapakulong sa'yo. Walang halong birong sabi ni Kim sa kanya. Napahilamos si Mr. Cheng sa mga palad niya. Kim, I try to like Valentina, but hindi talaga. Naubusan ng pasensya sabi niya sa kaibigan. Umupo na ito sa sahig at sumandal sa sasakyan. Napuno ng awang mukha ni Kim. Habang nakatingin kay Mr. Cheng, nalitong-lito na sa nangyayari. The guilt is killing me. Hindi ako pinapatulog ng konsensya ko, Kim. Every time naisip ko siya, para ako nababaliw sa takot at pangamba. But whenever I see her face, nawawala lahat sa isipan ko. All I can see is her. Smile, her angelic face, just her. But you can't like her, Cheng. Mahinaw na sabi ni Kim sa kanya. I know, Kim. I know. Pero, Kim, I'm far from that. Angal ni Mr. Cheng sa kaibigan. Then you need to stay away from her, Cheng. You can feel the lust. If you don't like the person, you can feel the lust. If you don't love the person.
Makahulog ang sabi ni Kim sa kanya. Natahimik si Mr. Chang. Alam niyang ibig sabihin ni Kim. Alam niyang pinoprotektahan lang siya nito. Cause Chang, in case you didn't notice, stalking her for 2 years was already a crime. Napayuko si Mr. Chang. Nawawala na siya ng pag-asa kasi alam niya mali ang ginagawa niya. The girl he likes is still a minor, a 16-year-old girl. What's your plan now? Tanong ni Kim. I'm considering what Dad wanted me to do. Diretsa ang sagot niya. Napasinghap si Kim at the same time ay nabuhayan sa sinabi ni Mr. Chang. Are you willing to do that? Tanong ni Kim. Umili si Mr. Chang. No, but ito ang dapat kong gawin, right? Tumango si Kim at tinapik ang balikat ng kaibigan. All you see there are guns, bombs, and other equipments in war. Magiging abala ka doon, Chang, and I think that's a good thing. Malay mo pagbalik mo dito ay pwede na siya. Think of her education. Think of her safety. She's not safe with you yet. You're just nothing, brute. Prangkang sabi ni Kim, sinamaan siya ng tingin ni Mr. Chang. I'll prove to you that I can surpass my family someday. Nginisihan siya ni Kim, tila hinahamon. Really? Nanunoy ang tanong niya. But deep inside, nagpapasalamat siya. Chang is out of their control. Matagal na silang nakaabang sa kanya sa maaari niyang gawin kay Lucita. And thanks God, walang ginagawa si Mr. Chang dito maliban sa sundan ito araw-araw at pagbantaan ng mga lalaking nagtatangkang maligaw sa dalaga. Really? Inis na sagot ni Mr. Chang kay Kim. You want to attend to her graduation, right? Umalis ka na, sabi ni Kim. At parang gatilyo yon kay Mr. Chang at nagmamadaling sumakay ng sasakyan niya at umalis sa parking lot. Napailing si Kim habang nakatingin sa papalayong sasakyan ni Mr. Chang. Nilagay niya sa dalawang bulsa niya ang magkabila ang kamay at bumalik sa pinanggalingan nila. You let him go? Tanong ni TJ na kanina pa nakikinig sa pinag-uusapan ni na Kim at Mr. Chang. Tumango si Kim dito at tanging buntong hininga lang ang naisagot ni TJ sa kanya. He suffered enough, TJ. He's the victim here. Yet siya pang nagbabayad ng kasalanan. Hindi na naituloy ni Kim ang sasabihin at dinaan na lang sa malalim na buntong hininga. Even him can't utter that dark secret who chained their friend for years. In Lucita's graduation day, naroon si Isaac at ang inay nila. Masaya ang lahat habang kinakanta ang The Climb ni Miley Cyrus bilang farewell song nila. Maraming tao sa loob ngunit nahanap pa rin ng mga mata ni Mr. Chang ang pinunta niya. Look at you! I'm so proud of you, ani ni Mr. Chang habang pumapalakpak at nakatingin sa dalagang kumakanta. Sa gitna't masaya nakipagbatian sa mga kaklase, kaibigan at schoolmates. Habang pinagmamasdan niya si Lucita sa malayo, biglang naliit si Mr. Chang sa sarili niya. Ang tulong na binigay niya sa pamilya ni Lucita sa pamamagitan kay TJ ay galing yun sa pamilya niya. Allowance niya na binibigay na lang niya kina Lucita. Wala siyang trabaho, umaasa pa rin siya sa mga magulang niya. Wala siyang gamit na ipagmamalaki niya. She's still 22 years old. At nakagraduate lang niya. He can work under his parents but mataas ang pride ni Mr. Chang. Habang nakatingin siya sa gitna kung nasaan si Lucita, bigla na niya isip ang isang bagay na panghahawakan niya kahit saan siya magpunta. Naghintay si Mr. Chang matapos ang graduation. Nakangiti siya habang pinagmamasdan ng dalaga, ngunit sa hindi inasahang pangyayari. Nabangga siya ni Alondra. Hindi niya ito pinansin. Ngunit naagaw ng kagapuhan niya ang atensyon ni Alondra dahilan kung bakit napagmasdan niya nito ng ilang segundo. Pupuntahan sana ni Alondra ang lolo't lola niya na nasa unahan ngunit hindi mawala sa isipan niya ang gwapong mukha ni Mr. Chang na nakatingin lang sa gawin ni Lucita. Nang tignan ni Alondra ang kaibigan ay agad niyang tinutok ang hawak niyang kamera dito. Balak niyang kunan ng litrato si Mr. Chang ngunit nakita siya ni Lucita. Inakala ng dalaga na siya ang kukunan ni Alondra ng litrato kaya ngumiti ito sa kamera. Walang kamalay-malay si Mr. Chang sa nangyayari lalo na't natulala siya habang nakatingin kay Lucita na masayang nakangiti sa kaibigan. Come, I'm so whip. Umiling ito at nangingiting tumalikod. Hindi siya makapaniwala na natigilan siya dahil sa ngiting yon. Tumalikod siya at nagpa siyang umalis sa paaralan nang hindi alam na may nakakuha ng larawan sa kanya na nakatitig sa isang babae. End of flashback. Present. And now,
looking at his wife who is clearly avoiding him hurt him even more. Lumabas si Lucita kasamang ina niya sa kusina. Nakita ni Mr. Cheng kung paano yakapin ni Lucita ang ina nito. Aalis na kayo? Agad na kinabahan si Mr. Cheng when the mother of his wife asked that. Nakita niya kung paano nawalang ngiti sa labi ng asawa niya. Inay, dito na muna ako sa inyo. Namiss ko na kayo ni Isaac eh. At isa pa, papayag naman ng boss namin na mag-leave ako kahit isang linggo. Di ba Jasper? She's cornering me. Ang nasa isip ni Mr. Cheng habang sinasalubong ang walang buhay na tingin ng asawa niya sa kanya. What did I do? Bakit siya galit? Alam na ba niya na ako't ang asawa niya ay iisa? Ang mga kaisipang ito hindi niya ma-voice out. Sa halip sumagot si Mr. Cheng. Yeah, papayag siya.